Sige makinig Harrison. Hindi ko alam kung saan magsisimula dahil may nakita akong balita ilang araw na ang nakalipas sa iba't ibang mapagkakatiwalaang account, mapagkakatiwalaan pero hindi perpekto. Kaya naisip ko, sigurado bang totoo ito? Kaya naghahanap pa ako ng kaunti at pagkatapos ay nakita ko ito. Nagbigay ng legal status ang Espanya sa 500,000 migrante. Para daw kunwari, talunin ang malalayong kanan, ibig kong sabihin, iyon talaga ang layunin. Talunin ang malalayong kanan. Dumarami ang Espanyol na lumilipat sa kanan, karaniwan sa kanluraning liberal na demokrasya. Nagtataka ako kung bakit. Ang solusyon nila ay magdala ng mga tao mula sa ibang kultura, sa madaling salita, mga hindi katutubo, at pagkatapos ay bigyan sila ng pagkamamamayan para bumoto sila pabor sa inyo. Paano yun naging makatuwiran? Pasensya na, nawalan ako ng masabi. Binibigyan na ng Espanya ng legalidad at karapatang magtrabaho ang 500,000 undocumented migrante bilang hakbang laban sa pag-usbong ng kanan. Opisyal na sinimulan ng Madrid ang proseso noong Martes matapos ang isang kasunduang naganap sa huling sandali sa pagitan ng namumunong Partido Sosyalista. Sila pa rin, pati ang kaliwang Partido Podemos, na sumuporta sa minoryang gobyerno ni Pedro Sanchez mula 2023 eleksyon. 2023. Bakit patuloy binoboto ang mga kaliwa? Pasensya na, hindi ko sinasadya ang sakit na nararamdaman mo. Pero baka kailangan munang lumala bago gumanda ang lahat. Ayon sa tagapagsalita ng gobyerno, hindi lang kami ilaw, kundi nais din naming maging binhi at simula. Para labanan ang pag-usbong ng alon ng malayong kanan na pilit kumukuha ng pwesto at laban sa kanila, ay gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Para pigilan ito, gagawin namin ang lahat. Kaya sa madaling salita, parami ang mga Kastila na nagsasabing, hindi namin gusto ang inyong mga polisiya. Kaya ang solusyon nila ay, sige, mga Kastila, ito ang inyong bansa, ito ang inyong demokrasya. Pero hindi na kami naniniwala sa demokrasya. Magpapapasok kami ng iba para balansehin ang inyong boses. Malaking biyaya ito sa mga ilegal na migrante. Nagmamadali ang mga Pakistani sa konsulado sa Barcelona para ayusin papeles dahil planong gawing legal ng gobyerno ang 500,000 na ilegal. Pansinin mo, puro lalaking nasa edad militar, walang babae o bata. Masama pa, malaya na silang gumala sa Europa. Makakapunta sila kahit saan sa European Union tulad ng Alemanya at Pransya. Tandaan, sila na ang bagong Kastila ninyo. Hindi na sikreto, ito'y manipulasyon ng eleksyon. Simple lang, gawing legal at pabilisin ang pagiging mamamayan ng kalahating milyong tao sa Espanya sa loob ng 2 taon. Epektibo mong nadala ang malaking grupo ng tapat na botante na may utang na loob sa kaliwa. Hindi alam ng mga tao na pag marami kang dinalang Muslim, hindi sila bumoboto sa kaliwa. Oo, pero pagdating ng isa o 2 henerasyon, kapag marunong na silang magsalita at umintindi ng lokal na sistema, nagpapalagay sila ng kandidato tulad sa Britanya, Alemanya at Pransya, pero natuklasan nilang may sariling lungsod ang mga Muslim. Ngayon sa Britanya, inilalagay nila sa pwesto ang mga kandidato nilang Muslim, ang ilan ay mga napatunayang terorista sa United Kingdom na tumatakbo sa eleksyon. At hulaan mo kung ano, mananalo sila. Kahapon, nagulat ako tungkol sa isang Briton na ipinanganak na Pakistani na napatunayang terorista at nagtangkang pasabugin ang konsulado ng Britanya sa Yemen noong dekada 90. Nahuli at napatunayang nagkasala siya. Pero sa 2026 tatakbo pa rin sa gobyerno. Hindi niya tinarget ang konsulado ng Afghanistan, Pakistan, o ng kalabang bansa. Tinarget niya ang konsulado ng mismong bansang tatakbuhan niya sa eleksyon. Ipaliwanag mo nga yan. At hulaan mo, ganito kabobo ang mga taong ito. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang babaeng ito. Ito ay sakit sa pag-iisip. Isa itong sobrang kaliwa, woke na politiko. Espanyol ito pero magbabasa ako ng subtitle. Gusto kitang tanungin. Mga migrante, mga taong may lahing iba. Pakiusap, huwag niyo kaming iwan sa mga makakanan. Siyempre gusto naming bumoto rin sila. Nakuha na namin ang mga papeles. Kaya kinakausap niya ang mga migrante na ipinakita ko sa inyo. Yung mga naniniwalang dapat patayin ang mga babae. Kung makipagtalik sila sa labas ng kasal, ang mga homosekswal ay dapat itapon mula sa bubong, ang mga ordinaryong babae ay dapat ilagay sa mga sako ng basura, at ang mga tumututol ay dapat patayin. Yung mga migrante sobrang galit sa sariling kultura at pagkakakilanlan kaya iniiwang bukas ang pintuan para sa mga barbaro. Kabaliwan. Ngayon binibigyan pa natin sila ng nasyonalidad o binabago ang batas para makaboto. Siyempre, umaasa ako sa replacement theory. Sana mawala ang mga right-wing at racist. Itong bansa na ito kasama ang mga migranteng tao, kaya buong Espanya ay sobrang racist. At tingnan mo ang mga tanga sa likuran. Ano ba itong kabaliwan na ito? Racistas, este país, con gente migrante, con gente... Kasama ang mga masisipag na tao. Sasabihin nila, totoo bang ganito kamangmang ang mga taong ito?
Hindi pa ba sila nakapaglakbay? Hindi pa ba siya nakapunta sa United Kingdom? Baka hindi pa siya nakapunta o wala siyang pakialam. Isa siya sa mga taong hindi ko kilala. Siyempre, gusto ko ng kapalit. Kapalit ng mga kanan. Kapalit ng mga rasista. Kapalit ng mga umaasa lang. Umaasa lang. Inaanyayahan niya, mga umaasa lang, umaasa sa ayuda, inaanyayahan niya. Kaya natin to kasama ang mga manggagawa ng bansang ito. Tignan mo silang lahat, mga tanga, lahat sila nakatayo. Ito ang standing ovation. De este país tenga el Ano man ang kulay ng balat mo, itim man, chino, kayumanggi, kahit ano pa. Maging lahat ng kasama, ang mga manggagawa ng bansang ito ang Marxismo. Ito ang Marxismo. Grabe naman ibig kong sabihin, wala namang saysay yon. Paano naging may saysay yon? Walang saysay yon. Sa biyolohiya, walang nilalang o grupo na sadyang namumuhi sa sarili at nagtatrabaho para sa sariling pagkawasak. May ilang individual sa iba't ibang uri ng nilalang na gumagawa ng mga misyon na parang pagpapakamatay, pero para sa mas malaking kabutihan. Parang Black Widow na gagamba at Atlantic Salmon, alam mo yun. Kung saan pumupunta sila sa lugar ng pagpaparami. At alam nila, hindi naman nila alam. Pero nauuwi sila sa pagkamatay. Nagpaparami lang sila, nangingitlog, tapos namamatay na sila. Kahit ganon, patuloy pa rin silang nagtatrabaho para sa kabutihan o kaligtasan ng kanilang uri. Tao ang naging dahilan ng phenomenon na ito. Lumitaw mula sa kaliwang politika, labis nilang kinamumuhian ang sarili at sinasabing gawing extinct kami. Hindi ko maintindihan. Malinaw namang hindi ganoon ang resulta. Ano ang gagawin nila? Sina Rafael Dedals at Carlos Alcaraz mula Africa at gitnang silangan, pupunta sa Espanya. At grabe, hindi ko talaga maisip. Iwan ko na sa inyo mga pare. Sige, wala na akong masabi. Talagang wala na akong masabi. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Nangyayari ito pero isa itong babala para sa lahat. Ipinapakita nito na ang mga kaliwang, woke na politiko ay hindi titigil hanggat hindi nila nasisira ang mahalaga sa atin. Talagang handa silang tumalon sa bangin kasama ang buong pamilya nila o mga kapwa nila ideolohista para lang makapasok at manirahan sa mga bahay nila ang mga tao mula sa mga ikatlong bansang mundo. May mapanirang awa sila, alam mo ba? Lampas na ako sa puntong sinusubukan kong iligtas ang mga taong ito. Sinusubukan nating baguhin ang isip nila. Sige, alam mo ba? Gawin mo kung ano man ang gusto mo. Kung gusto mo, gawin mo lang. Pero hindi mo kami isasama sa pagbagsak mo. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin kailangan nating ipaglaban ang ating mga bansa. Parehong problema ang kinakaharap ng lahat ng kanluraning liberal na demokrasya na dumaraan sa ganitong mapanirang siklo. Habang binibigyan mo sila ng puwang, lalo silang nagiging mapangahas at mapanira. Sa tingin ko narating na ng Espanya ang sukdulan. Kung magiging Kastila sina Alcarezas at Rafael Dedals, may kutob ako. Malinaw na ginagawa nila iyon para pigilan ang mga tinig ng kanan sa kanilang bansa. Mas lalo lang nilang maiinis ang mga iyon at bilang resulta, lalaban sila pabalik. At sa tingin ko, hindi iyon magiging maganda. Habang tumatagal ang kaguluhan, lalong tumitindi ang pagtutol.